So mga kaibigan, malaking araw na naman simula ngayon sa channel na ito ay mag-e-explain tayo ng isang kamangha-manghang bagong serye. Inaasahan ko na magugustuhan ninyo itong serye dahil ang storyline nito ay sobra talagang unique. At ang manhwa version nito ay ginawa na rin ng recap ni Manhwa Tagalog Recap. Kaya ngayon ay sisimulan na natin itong serye. Sa simula ng serye ay ipinapakita sa atin ang lugar ng Upper Realm kung saan may isang lalaki na ang pangalan ay Yun Qingyan at nagsisimula siyang magsabi na mula sa napakatagal na panahon, ay sinasabi na kung babalik ako sa bahay pagkatapos ng ganito karaming araw at babalik akong walang dala, ay hindi iyon ganoon kasaya. Kaya ngayon na uuwi ako sa bahay ko, ay dadalhin ko ang buong karanasan ng 3,000 taon ng cultivation. Sa Upper Realm halos ay 3,000 taon akong nag-cultivate at lahat ng kaya kong itaas sa cultivation ko ay nagawa ko na. Kaya ngayon, ay oras na para bumalik sa bahay. Mula sa Upper Realm ay sinusubukan niyang bumalik sa Mortal Realm, sa lugar kung saan siya dati nakatira. Para basagin ang portal ng Upper Realm ay ginamit niya ang Heaven Tearing Sword. Sa tulong nito, ay nakagawa siya ng malaking butas sa portal ng realm. Sa tulong noon ay makakapasok siya sa Mortal World. Habang ginagawa niya ito, ay sobrang saya niya at sinasabi niya na ngayon ay sa wakas makakauwi ako sa bahay. Masaya siya dito dahil gumana ang espada niya at nabuksan ang portal papuntang Mortal Realm. Sabi niya, Mama Papa, papunta na ako pabalik sa inyo. Konting paghihintay pa, ilang taon na akong malayo sa inyo pero ngayon hindi na. Muli tayong magkikita. Pero bago pa siya makababa sa Mortal Realm, ay biglang lumabas ang isang sobrang delikadong halimaw na tinatawag na Chaos Beast at umatake sa kanya para patayin siya. Hindi nito gustong hayaan na makapasok siya sa Mortal Realm. Pero nakapasok ba si Qingyan sa Mortal World o hindi, hindi pa ipinapakita iyon. Pagkatapos nito, ay ipinapakita ang Star Continent. Doon, ang leader ng Yun Clan ay nakikipaglaban sa ilang lalaki. Sa harap niya ay dalawang lalaki, magkapatid sila at sinusubukan nilang labanan ang leader ng Yun Clan para patayin siya. Nakikipaglaban ang leader pero ang dalawang lalaking iyon ay nagbibigay ng isang malakas na atake pagkatapos ng isa. Ginagamit ng leader ang lahat ng techniques niya at bawat sword technique niya ay ginagamit niya para subukan patayin ang dalawang magkapatid. Pero winuwasak ng magkapatid lahat ng atake niya, mahirap na mahirap para sa leader na makipagsabayan. Sinubukan niya ang lahat pero hindi pa rin siya nakakalamang. Naiintindihan niya na ang mga taong ito ay hindi titigil ng madali, marami siyang sugat at sobrang injured na siya. Sabi niya sa dalawang lalaki, mula nang naging leader ako hanggang ngayon ay may ginawa ba akong mali laban sa inyo? Pinakitunguhan ko kayo ng maayos, kaya bakit kayo ngayon laban sa akin? Bakit ninyo ako pinipilit pumirma ng retirement letter? Sagot ng dalawang magkapatid, yung anak mo na si Yun Zuan ay walang kwenta. Wala siyang cultivation at bilang leader ay binabalak mong ibigay ang posisyon sa useless na anak mo, mali iyan. Mas mabuti na ibigay mo ang posisyon ng clan leader sa nag-iisang anak ng Grand Elder, si Yun Yanqing. Siya ang karapat-dapat maging clan leader. Nandito kami para pilitin kang pumirma ng retirement letter para mapunta ang posisyon kay Yanqing, kung hindi ka pipirma ay mangyayari sa iyo ang masama. Sabi ng clan leader, tama nga na ang anak kong si Zuan ay isang loser. Ngunit hindi ako nag-aalala tungkol doon, hindi ko alam kung makakakuha pa siya ng cultivation o hindi. Ngunit kahit hindi pa siya makakuha ng cultivation, ay hindi ko ibibigay ang posisyon kay Yanqing. Dahil si Yanqing ay sobrang masamang tao, sobrang walang awa at kung ibibigay ko sa kanya ang posisyon ay sisirain niya ang lahat. Wasak ang buong Yun Clan. Kung hindi makukuha ng anak ko ang posisyon, ay ibibigay ko na lang sa pamangkin kong si Qingyan. Mga kapatid, si Qingyan ang parehong Qingyan na sinusubukang bumalik mula sa Upper Realm. Siya pala ang pamangkin ng leader. Sabi pa ng leader, ang plan natin ay maliligtas lang ni Qingyan, sapat ang cultivation niya para i-handle ang posisyon ng leader. Sagot ng magkapatid, akala mo ba ay babalik pa si Qingyan? Nawala na siya 3 taon na ang nakaraan, siguradong patay na siya. Umaasa ka pa rin na siya ay babalik, ngunit hindi siya babalik. 3 taon na ang lumipas mula nang umalis si Qingyan para mag-cultivate at napakalaki ng progreso niya. Nakapunta pa siya sa Upper Realm at nag-cultivate ng 3,000 taon. Pero ang 3,000 taon sa Upper Realm ay katumbas ng 3 taon sa Mortal World. Kaya 3 taon na siyang hindi nakikita at akala ng lahat patay na siya, kaya sinasabi ng dalawang magkapatid na wala ng pag-asa. At dahil hindi makikinig sa kanila ang leader, ay sinusubukan nila siyang patayin para ibigay ang posisyon kay Yanqing. Ngunit habang susugod na sila, ay biglang nag-iba ang panahon at tumahimik ang lahat. Mula sa langit, ay may espada na bumagsak, espada ni Qingyan.
Tumama iyon sa lupa ng sobrang lakas na tumilapon ang dalawang magkapatid. Pagkatapos noon ay dumating si Qingyan mula sa Upper Realm pabalik sa Mortal World. Masayang-masaya ang clan leader na bumalik si Qingyan. Sabi ni Qingyan sa magkapatid, kung hindi ako nagkakamali, ay nandito kayo para patayin ang uncle ko, hindi ba? Bakit tumigil kayo, subukan ninyo ulit. Sobrang ruthless ng pagdating niya kaya nagulat ang magkapatid. Sabi nila, buhay ka, akala namin ay patay ka na. Sagot ni Qingyan, ako patay, hindi ako mamamatay habang may mga walang kwentang tao na katulad ninyo na nabubuhay pa. Lumapit siya sa uncle niya at sabi niya, Uncle okay ka lang, nakaabot ako sa tamang oras hindi ba? Sagot ng uncle, tama ang timing mo. Pero ang pagmamahala ng magtiyuhin ay hindi matanggap ng magkapatid at galit silang handa muling umatake. Sabi nila, kung mapapatay natin si Qingyan, ay siguradong bibigyan tayo ni Yan King ng maraming pera. Habang sumusugod sila, ay i-activate na sana ni Qingyan ang power niya para patayin sila. Pero bago pa niya magawa iyon, ay bigla nang nag-umpisang mamatay ang magkapatid sa pangingisay. Nilagyan pala sila ni Yan King ng poison para kahit matapos man nila o hindi ang trabaho, ay mamamatay pa rin sila. Kapag naging active ang poison, ay mamamatay sila. At nang naging active ang poison, ay namatay sila ng sobrang masakit. Sabi ni Qingyan, ito ay ang Hell of Demons powder, ito ang pinakamalakas na poison. Kahit isang tulo lang nito, ay hindi ka na maliligtas pa. Ibig sabihin, ay plano na pala ni Yan King na mamatay sila kahit anuman ang resulta ng pagpatay. Pero napapaisip si Qingyan, nakabalik ako mula sa Upper Realm pero pagdating ko dito ay halos nawawala ang cultivation ko. Hindi ko magamit ng maayos, para bang nasa vacuum ang cultivation ko. Nasa akin pero hindi ko magamit, siguro dahil pilit akong tumakas mula sa Upper Realm. Parang ito ang kaparusahang inilatag sa akin. Kailangan niyang humanap agad ng paraan para mabawi ang cultivation na nasa vacuum upang muli niyang maramdaman ang kanyang lakas. Dahil kung hindi, ay mananatili siyang isang ordinaryong cultivator kahit na may karanasan siya ng 3,000 taon ng cultivation. Pagkatapos ay dinala ng clan leader si Qingyan sa palasyo at sinabi, noong 3 taon kang umalis para mag-cultivate at hindi ka bumalik, ay nawalan kami ng pag-asa na baka hindi ka na babalik. Ngayon, ay masaya kaming makita kang bumalik. Dito naintindihan ni Qingyan na ang 3,000 taon sa Upper Realm ay 3 taon lang dito sa mundo ng mga mortal. Sinabi ng leader na baka nawawala rin ang mga magulang mo at ang isang babae na maaaring girlfriend mo. Ang pamilya niya at ang babae ay nawawala na ng 3 taon, wala silang ideya kung saan na sila napunta. Bago sila umalis, ay nakakuha lang ang leader ng isang token sa loob ng palasyo. Nang makita ni Qingyan ang token, ay sinabi niya na ang material nito ay karaniwang ginagamit ng Heavenly Sword Sect. Ito ay token ng Heavenly Sword Sect. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng token na ito ay ang pamilya niya ay nasa loob ng Heavenly Sword Sect at kailangan niya silang iligtas. Sinabi ng clan leader na alam mo naman na napakapanganib ng Heavenly Sword Sect. Maraming sect sa buong Star Continent, ngunit ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang Heavenly Sword Sect. Mayroong isang lugar sa kontinente kung saan nakatayo ang Sword Sect at hindi matukoy ng iba kung nasaan ito, alam lang ng mga tao na ito ang pinakamakapangyarihang sect kaya paano ka pupunta roon. Sabi ni Qingyan, huwag kayong mag-alala clan leader. Kailangang iligtas ko ang pamilya ko, kaya hahanapin ko ang Heavenly Sword Sect at ililigtas ko sila. Iniisip ni Qingyan na kung kasama ni Kair ang mga magulang niya, ay hindi dapat siya mag-alala, napakalakas ni Kair para protektahan sila. Ngunit kailangan niyang humanap ng paraan para mabawi ang lahat ng cultivation na nawala niya, kailangan niya ng lakas upang makipagsabayan sa Heavenly Sword Sect. Pagkatapos noon, ay dumating ang 4 na elders. Tinawag silang 4 elders na palaging magkasama at nag-uugali na parang magkakapatid at kilalang mga hudas sa sekta. Nang makita nila si Qingyan ay sinabi nila, sa wakas ay bumalik ka na ngunit hindi mo sinabi agad sa amin ang magandang balita. Kung alam namin na babalik ka, ay maghahanda sana kami ng malaking party para tanggapin ka. Sabi ni Qingyan, anong oras pa ang huli? Tere mag-party na tayo, pwede pa rin naman kayong maghanda ng party para sa aking pagdating hindi ba? Sa 4 na elders, ay may isa na Grand Elder na ang anak ay si Yan King, at siya ang nagtatangkang patayin ang tiyo ni Qingyan. Sabi ni Qingyan sa Grand Elder, mukhang magpa-party kayo kapag ang anak niyo na si Yan King ang magiging leader, hindi ba inaasam ninyo iyon? Ipinalam niya na hindi mangyayari ang panaginip nila dahil nilunod niya na ang plano ni Yan King. Hindi nila napatay ang tiyo ko, kaya mas mabuti raw na talikdan na ni Yan King ang ambisyon niya maging leader.
Sinabi ng ibang elders kay Qingyan na hindi siya pwedeng magsalita laban kay Yan King dahil 3 taon siyang wala sa sekta at ayon sa rules ngayon, ay ordinaryong disipulo na lamang siya. Wala na siyang karapatan na makialam o makisali sa tatayong leader. Nang nagtanong si Qingyan kung ginawa nilang plano ng sama-sama upang patayin ang tiyo niya habang wala siya at kunin ang posisyon, ay hindi nila masagot iyon. Nang marinig iyon, ay tumahimik ang lahat ng elders. Ang Grand Elder ay sinabi na kumpirmado ng magiging leader si Yan King at walang makakapigil dahil siya lang ang nararapat. Sinabi ni Qingyan, kung 3 taon akong wala at sinasabihan ninyo ako ng mga baliktad na rules, ay ayon sa rules, kung ako'y hindi pwedeng maging leader, ay pwede rin ang anak ng tiyo ko na si Yun Zuan na maging leader. Sabi ng iba pang elders, baka hindi mo alam kung ano ang ginawa ni Yun Zuan. Wala siyang silbi, sinira niya ang dangal ng buong clan at masama ang ginawa niya, ang pagbanggit lang ng pangalan niya ay nakakaumay. Ngunit sinabi ni Qingyan, kung may problema kay Yun Zuan, ay iimbestigahan ko kung ano talaga ang nangyari. Ngunit binabalaan ko kayo, kung susubukan ninyong gumawa ng kaguluhan bago pa ako magsagawa ng investigasyon, ay wala nang mas masahol pa sa inyo. Napatawa ang isa sa mga elders at sinabi, aba mukhang madaling hamaba ang dila mo. Parang nag-level up ka sa loob ng 3 taon, totoo ba? Sinubukan ni Qingyan na i-activate ang kanyang cultivation ngunit nakalimutan niyang nawala pala ang kanyang cultivation. Kaya nang i-activate niya, ay halos walang lumalabas na kapangyarihan. Nagtawanan ng mga elders. Sinabi ng Grand Elder na 3 taon bago umalis siya, ay siya ang #1 cultivator ng clan, siya ang pinakamalakas. Ngunit ngayon, pagkatapos ng 3 taon, ay saan napunta ang kanyang cultivation? Paano siya naging mas mahina kaysa dati? Sinabi nila na ang anak ng Grand Elder na si Yan King ay nasa 6th stage na ng Star Realm at siya ang pinakamalakas ngayon sa Yun family, siya ang magiging susunod na leader. Isang buwan mula ngayon magkakaroon ng kompetisyon sa pamilya. Sumali ka at haharapin mo si Yan King, at ang mananalo sa inyo ang magiging susunod na leader. Tanggapin mo ang hamon kung may tapang ka. Sabi ni Qingyan, handa ako. Ngunit isang buwan, ay aba sobra naman ata iyon. 7 araw lang ay sapat na, sa loob ng 7 araw ay simulan nyo na ang paghahanda para sa libing ni Yan King dahil mamamatay siya sa ika-7 araw. Kukunin ko ang kanyang buhay sa araw na iyon. Sinabi ng Grand Elder, sige 7 araw ang hamon. Magkikita tayo makalipas ang 7 araw, tingnan natin kung ang lakas ng dila mo ay kamatch ng iyong cultivation. Pagkatapos umalis ang 4 elders, ay nagsalita si Qingyan at inilarawan ang kakaibang phenomenon. 3 taon na ang nakalipas, ay nagbukas ang portal papunta sa Upper Realm sa kalangitan at nasorpresa siya sa tuwa dahil makakapunta siya sa Upper Realm at mabilis na mapapaunlad ang kanyang cultivation. Ngunit pagkapasok niya, ay nalaman niya kung gaano talaga kadelikado ang lugar na iyon. Puno ng mga immortal at ang mga hamon doon ay libu-libong beses na mas mapanganib kumpara sa mortal. Bilang isang mortal, ang karanasan niya sa Upper Realm ay puno ng panganib. Gayunpaman, ay nakaligtas siya ng 3,000 taon at pinalakas niya ang kanyang cultivation. Ang mga batas ng Heaven ay napakatindi, napakahigpit ng mga ito at maraming tao ang hindi nakakaligtas. Taon-taon ay pumupunta ang mga tao sa Upper Realm pagkatapos ng mahabang cultivation, at marami ang nawawala dahil sa pakikipaglaban sa mga malalakas na cultivators doon. Ngunit habang nakaligtas siya, ay marami siyang nakuha na karanasan. Nakipaglaban siya sa mga malalakas na cultivator at pinatunayan ang sarili. Nilampasan niya ang boundary na noon ay nagtataas sa peak ng cultivation at lumampas pa roon. Ang naabot niyang cultivation mula sa 3,000 taon ay kung susukatin ay nasa supreme level pa ng Immortal Realm, mataas na level kahit sa cultivation ng mga immortal. Dahil dito ay binigyan siya ng titulong Emperor yun at kabilang siya sa 10 Immortal Lord ng Upper Realm. Maaari niyang kung gustuhin na manatili sa Upper Realm habang buhay, mag-cultivate at gawing sariling kapangyarihan ang mundo. Nakuha niya ang lahat maliban sa pamilya niya, wala ang pamilya niya roon at iyon ang kumukurot sa puso niya. Kaya nagbaka sakali siyang sirain ang portal ng Upper Realm at bumaba sa Mortal Realm. Dahil dito ay nawala ang malaking bahagi ng kanyang cultivation. Nang tinawid niya pa ang portal, ay dumating ang halimaw at sinubukan siyang patayin dahil walang sinumang mortal ang dapat na dumaan mula sa Upper Realm papunta sa Mortal Realm. Ngunit pinuntahan niya pa rin ang pamilya niya. Nakipaglaban siya ng todo sa halimaw at binuhos ang lahat ng kanyang lakas para talunin ito. Habang sinusubukan niyang makabalik, ay hindi pa maayos ang pagkabukas ng portal, kaya napilitan siyang gumawa ng malaking sakripisyo at nawala ang marami sa kanyang cultivation. Kung maayos sana ang portal at hindi sumagupa ang halimaw, ay makabalik. Sana siya nadala ang buong cultivation at bumalik sa Immortal Realm. At hindi rin sana mawawala ang kanyang espada.
Hindi niya alam kung magiging kapaki-pakinabang ang pagkuha ng malaking panganib na iyon at mawala ng cultivation para bumalik sa mortal realm. Malalaman lamang niya sa darating na paglalakbay. Kung mabawi niya ang cultivation at ang dating lakas, ay magiging napakalakas niya sa mortal realm, walang makakatalo sa kanya. May karanasan siya, kaya mababawi niya ang lahat ng kanyang cultivation sa maikling panahon. Samantala, ay tinitingnan natin si Yunzuan, umiinom siya ng alak nang dumating si Qingyan. Sabi ni Yunzuan, Qingyan bumalik ka na pala. Gaano ako nangarap na makita ka, masaya ako na makita kang muli. Tiningnan ni Qingyan si Yunzuan at napansin niyang may bali ang isang kamay nito at hindi nabuo ang kanyang cultivation. Napagtanto niya na may masamang nangyari kay Yunzuan. Tinanong niya, sino ang gumawa nito sa iyo, sabihin mo lang ang pangalan at buburahin ko ang kanyang pagkatao mula sa mundong ito. Sabi ni Yunzuan, huwag mong gawin iyon, hindi mo kakayanin. Habang sinusubukan mong maghiganti, ay mas masisira lang ang Yun family. Naiisip ni Qingyan na hindi pa rin nagbabago si Brother Yunzuan. Kapag naiinis ito, ay umiinom lang ito at hindi ibinabahagi ang kanyang mga problema. Sinabi ni Qingyan, huwag kang mag-alala Brother Yunzuan, bumalik na ako at pagagalingan kita ng buo. At kung sino man ang gumawa nito, ay buburahin ko siya sa mundo. Kung may magtaas ng mata laban sa ating Yun family sa buong Star Continent, ay hinding-hindi ko papayagan iyon. Pagkatapos pumasok si Qingyan sa kanyang silid at sinimulang i-refine ang isang pil, isang espesyal na Emperor Pil. Pagkatapos ng bahagyang pagsisikap, ay na-refine niya ang pil at sinabi, madaling nawala ang cultivation ko ngayon, pero nandito pa rin ang talento ko. Alam ko rin kung paano i-refine ang Emperor Pil, kaya na-refine ko na ito. Kung gagamitin ko ang Emperor Pil bilang shortcut para bumawi ng cultivation, ay magiging mabilis ito para sa akin at maaari kong mabawi agad ang lahat ng aking cultivation. Ngunit ang problema, ay sa Mortal Realm ay hindi marami ang herbs at mga materyales sa paggawa ng Emperor Pil. Kung kakaunti lang ang materyales, ay mababa ang level ng Emperor Pil at mas matagal ang proseso para mabawi ang cultivation. Kailangan ko pa rin gumawa ng paraan. Matagumpay akong nakapag-breakthrough sa 4th stage ng Star Realm. Ngunit kung makikipaglaban ako kay Yan King na nasa 6th stage ng Star Realm, ay hindi sapat ang aking kapangyarihan para talunin siya. Kailangan kong palakasin pa ang aking kapangyarihan. Samantala, ay nagkagulo ang isa sa mga elders. Nalaman niya na may pumasok sa kanilang technique pavilion kung saan nakaimbak ang top-level techniques ng Yun Clan. Galit niyang sinabi, sino itong nang-ahas pumasok sa technique pavilion namin, hindi kita palalayain. Ngunit nang pumasok siya sa pavilion, ay hindi siya makapaniwala sa nakikita. Umiikot ang mga top-level techniques sa paligid at kumapit ang mga ito ng kusa sa paligid ni Qingyan. Hindi na kailangan pa ni Qingyan na gumawa ng kahit ano pa dahil yung mga technique mismo ang pumaligid at sinalubong siya. Pumasok siya sa isang kakaibang mundo. Sinabi ni Qingyan, matagal nang nakaimbak ang mga technique na ito, ngunit walang sino man ang nakamaster sa kanila ng maayos. Kaya nang nakita nila ako, ay lumapit sila sa akin na parang gustong mag-cultivate at maging akin. Mas mabuti kung pasalamatan ko sila at pag-aralan ang lahat ng teknik. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan niya at sinimulang tanggapin at pag-aralan ang lahat ng top-level techniques na nagsanib sa buong katawan niya. Napasigaw siya, magaling, sapat na ang mga teknik na ito para makipaglaban sa kahit sino at talunin sila. Ngunit may isang maliit na monkey na kaluluwa na nagtangkang tumakas. Hinabol niya ito at nilamon ang kapangyarihan, at sumanib din iyon sa kanya. Ang Supreme Elder ng Pavilion ay nagtaka at tinanong kung sino siya at bakit ninakaw ang mga teknik. Hindi man nakita ng Supreme Elder ang mukha ni Qingyan dahil sa napakalakas na aura nito, ay nang makuha ni Qingyan ang lahat ng teknik at pinalakas ang sarili, ay umusbong ang napakalakas na aura na itinaboy ang Supreme Elder palayo. Nagulat ang Supreme Elder at nagtanong kung sino ang tao na natuto ng lahat ng teknik ng pavilion sa isang iglap at nagawang mamaster ang lahat ng ito. Sa isang kisap mata, ay lumitaw si Qingyan sa harap ng Supreme Elder at sinabi, Elder patawad at kinuha ko ng sabay-sabay ang lahat ng teknik. Pero hindi ko ito kinuha ng libre, may ibibigay rin ako sayo. Nang mahawakan niya ang Elder, ay nawala ng malay ang Elder. Habang nagmamadali si Qingyan, ay dinala niya ang lahat ng teknik at tumakas, ang Elder ay natulala lang. Nagkaroon na si Qingyan ng kumpletong plano para sa kompetisyon laban kay Yan King. Pagkatapos ay ipinakita ang eksena 1 linggo matapos iyon. Lahat ay pumunta upang panoorin ang labanan sa pagitan ni Yan King at ni Qingyan. Nakatayo na lahat at dumating si Yan King, isang kupal. Sinabi niya sa kanyang ama, Ama tinawag ninyo ako para lang labanan ang mahinang nilalang na si Qingyan. Wala silbi ang hayop na iyon, hindi niya ako matatapakan.
Papatayin ko lang siya ng parang pagpitik ng daliri, isa siyang basura. Kahapon lang ay nag-breakthrough ako sa 7th stage ng Star Realm, tumaas ako ng 7 mula sa 6. Kaya ang pagharap sa akin ay halos imposible, pwede ko siyang hatiin sa mga piraso ng walang kahirap-hirap. Sinabi ng ama na tigilan ang mga walang kwentang salita at igalang si Qingyan sa labanan. Kung nais mong maging leader, ay ipakita mo sa lahat na karapat-dapat ka. Sabi ni Yan King, ayaw ko lang maging leader dito, gusto ko ring maging #1 cultivator sa buong lungsod. Sino ang makakasira sa aking pangarap? Syempre wala. Ginawa siyang katatawanan ng madla, ang karamihan ay galit sa muka at asal ni Yan King. Ngunit pinatahimik sila ng Grand Elder at sabi niya, tahimik kayo, kung may sino man ang mag-ingay ay papatayin ko. Lahat ay nag-aalala dahil kung mananalo si Yan King sa laban, ay masama para sa kanila. Kung manalo si Qingyan, ay magandang balita iyon. Lumapit si Qingyan at sinabi sa kanila, huwag kayong mag-alala, ako ang inyong bayani. Hindi ako papayag na maging katawa-tawa ang taong ito. Marahil naaalala ninyo noong bata pa kami, sadyang binubuli ko siya noon at natatae pa si Yan King sa takot. Lumakad pa siya noon na parang basang sisiw. Sa palagay niyo ba ay matatalo niya ako? Siguro naka-diaper pa rin siya ngayon at hindi magiging leader ng clan. Sa mga insulto ni Qingyan, ay sumagot naman si Yan King, ikaw ang walang pinagbago mula sa pagkabata, ang isang malaking pagbabago lang ay ang cultivation power mo. Kung noon ay mas malakas ka kaysa sa akin, ngayon naman ay mas malakas na ako kaysa sa iyo. Sabi ni Qingyan, kaligtaan mo na ang daldalan, maghanda ka na ng kabaong at hukayin ang libingan mo. Hindi mo kakayaning tumakas dahil wala nang sapat na buhay sa loob mo. Kailangan kang buhatin papasok sa kabaong, kaya maghanda ka ng mamatay. Sabi ng Grand Elder, tigilan ang mga balibal at simulan na ninyo ang inyong labanan. At sa wakas, ay nagsimula na nga ang laban.